Meron pong namamagitan. Kasi sabi ni Alan Peter Cayetano, hindi naman daw sa kanya naggaling yung salitang ceasefire. Pero meron pong mga senador na gusto nang matigil tong away sa pagitan ni Pampilo Lacson at saka nito ni Alan Peter Cayetano, no? Ang pinalalabas pa nga ayon sa pahayag ni Erwin Tulfo, na si Cayetano po ang ayaw nang mag-imbestiga, no? Ayaw na nilang ituloy yung investigasyon dito sa flood control project. Pero hindi tayo naniniwala doon eh. Kasi minority leader, hindi nyo nga sinusunod yan nung siya ay Senate President eh. Ayaw nyo nga pakinggan yan eh. Di ba? Nung Senate President siya, ayaw nyo sumunod. Ngayon pa ba kayo susunod sa kanya? Ngayong minority na lang? Kalokohan niya tayo. Ngayon, bago na po yung tono ni Erwin Tulfo, di ba? Basaan sa kanya, maiiwas lang yung investigasyon. Gagawin po lahat ni Erwin Tulfo, wag lang sila mag-imbestiga sa flood control. Kung ayaw nyo mag-imbestiga sa flood control, ang dami pong corruption pa na iba. Farm to Market Road, ayuda. Hindi lang naman po, maliban na lang kung ang umaamin kayo na ang tanging proyekto ng DPWH ay flood control lang. Sa bagay, malamang ganun nga no? Lahat ng pondo naroon. Ang dami mong pwedeng imbestigahan, Brad. Ano nangyari dun sa pera na pinagbentahan ng mga ginto? Ano nangyari dun sa pera sa Maharlika Fund? Anong nangyari sa pera na inilipat mula PDIC, etc., etc. Yung mga ayuda, nakarating ba sa mga tao yung binadget dyan sa ayuda? Ang dami. Kung ayaw mo ng flood control, sabi mo na paubaya na sa ombudsman, di sa iba pang usapin ka. Yung kakaunti lang po, yung 22 classroom lang yung nagawa. Yun ang mga imbestigahan ninyo. Kung ayaw nyo ng flood control, kaya wala kang lusot eh. Ito po ang pahayag ni Ping Lacson na palaban. Ceasefire my foot. Anong uri ng tao ang magde-declare ng gera? Toyga ng dala at laway ang bala. Pag na-confront ng bomba, magre-request ng ceasefire, pabulong pa. Nakakantsawan ka ba? Bastusan na talaga yung laban nila no? Siyempre, ibubulong niya lang po. Alangan namang, di ba? Eto kung si Cayetano talaga yung nagpahayag na gusto niya na talaga ng tigil putukan na. Siyempre, Lacson, pabulong niya lang sasabihin yan. Alangan namang sabihin niya na mag-ceasefire na tayo. Nakakahiya naman yun. Parang yung timing. Yung timing na inaraw-araw mong sabihin na siya ay ididiin mo. Kakasuhan nyo. Diyan sa, araw-araw kayo nagsasabi na merong mga duplicate program, may ghost project sa Taguig. Alang namang mag-announce si Alan Peter Cayetano pero ininsulto pa, no? Gusto na nga ng katahimikan ng mama, inunsulto pa. Ito po ang sagot ni Alan Peter Cayetano. Ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. I really don't mind the investigation, basta patas lang. So concern po yan ng buong Senado at mga kasamahan. Kaya lang nga, medyo ilan din kay Senator Lacson ang ayaw ng maraming senador na may gulo. Wala ka na magagawa dyan, Alan Peter Cayetano. Ikaw kasi, minsan, gusto mo pang i-win over yan yung problema ko lang. Isa lang ang problema ko, matalino, maprinsipyo. Si Alan Peter Cayetano, ang problema ko lang sa kanya, pati mga kalaban niya, gusto niya pang
paayunin sa mga sinasabi mo. Hindi mo kaya yung paamuhin. Hindi mo kayang, anong tawag doon? I-win over sila sa'yo. Hindi mo sila makukumbinsi na suportahan ka nila. Talagang, tignan mo si Marcoleta. Alam niya po, pinagbabantaan na siya ipapakulong. Siya nga nag-announce niyan na ipapakulong siya Pati nga kaso niya, alam niya na kung ano ikakaso sa kanya Pero hindi po siya yung nanawagan na mag-ceasefire. Yan po ang kagandahan kay Senator Marcoleta. Alam niyang wala siyang kasalanan, kaya napakatapang ni Senator Marcoleta na harapin lahat ng mga nag-aakusa sa kanya. Ngayon, kung totoo po na ikaw ay nananawagan na ceasefire, yan talaga abutin mo sa kanila. Ang tindi Anong uri ng tao magde-declare ng gera, toy gun ng dala at laway ang bala? Pag na-confront ng bomba, magre-request ng ceasefire, pabulong pa. Harapin mo. Ang hamon ko naman dito kay Lacson at saka kay Erwin Tulfo, hindi naman po tumatanggi to si willing naman humarap si Cayetano. Sa Senado nyo na po, wag na po sa Ombudsman. Bakit? Concern po mga tao Gusto namin kayo, Senador, mag-imbestiga kayo sa Senado. Mali yung pananaw ni Erwin Tulfo na kukonsulta nila. Bakit mo ikukonsulta sa Ombudsman yan? Hindi naman kayo tauhan ng Ombudsman. Magkaiba po ang investigasyon ng Ombudsman at saka ng Senado. Alam niyo po kung ano po pagkakaiba nila? Pag nag-imbestiga po yung Senado, iniisip na po nila paano ito hindi na mauulit. Kung meron silang malawakang korupsyon na iniimbestigahan, ang Senado po, nag-iimbestiga po yan para makagawa sila ng panukalang batas. Panukalang batas para saan ba dong? Panukalang batas para hindi na maulit itong malawakang korupsyon na ito. Yun yung dahilan nila kaya nag-iimbestiga. Nag-iimbestiga ba sila para mapakulong? Opo. Kasi makakakuha sila ng ebidensya, aanin naman nila yun. Ang pagkakaiba kasi, yung ombudsman nag-iimbestiga sila magsasampa ng kaso. Yung senador po, hindi naman sila pwedeng magsampa ng kaso Ire-recommenda lang po nila sa ombudsman o sa DOJ yung pagsasampa ng kaso dito po sa mga naimbestigahan nila, yung Blue Ribbon. Pero po, may parte po, kaya hindi po pwedeng sabihin. Ito kasi yung binalita natin kagabi sa mga hindi po nakanood ng ating topic kagabi. Ito po kasi yung pinag-reakan ko kagabi. No? Ito, si Erwin Tulfo, makikipagpulong kay Boying, kasama niya pa si SP Gatchalian para konsultahin si Boying. Pag-usapan nila ni Boying kung yung flood control ba, si Boying na lang mag-imbestiga, hindi na sila. Hindi po pwede yun. Iba po ang investigasyon ng ombudsman. Ang ombudsman po kaya nag-imbestiga para po mapanagot yung may mga kasalanan. Kayo po sa Senado, nag-imbestiga po kayo para mapanagot yung may kasalanan, pero hindi kayo magsasampa. Ibibigay nyo po yung investigasyon nyo, ibibigay nyo po yung lahat ng inyong mga nakalap na impormasyon sa ombudsman o sa DOJ. May rekomendasyon po kayo na sampahan ng kaso. Pero may dagdag pa kayong trabaho. Anong panukalang batas sa yung gagawin natin para hindi na maulit na makapagnakaw itong mga tao na to? Bakit nyo ipapaubaya? Wala naman pong kapangyarihan yung ombudsman gumawa ng batas. Bakit hindi kayo mag-imbestiga?
Eh di kung hindi nyo gagawa ng batas yan, habang buhay po yan. Habang buhay yan na ganyan ang pangyayari. Ganun ang trabaho ng Blue Ribbon. Ang example po niyan, yung Blue Ribbon ni Ginggona. Narekomenda nilang sampahan ng kaso sila Napoles dyan sa PIDAF. Tapos nakagawa sila ng batas para hindi na maulit yung pagnanakaw nila sa pamamagitan ng PIDAF. Nawala na yung mga NGO natin. Dati, 25 ang NGO. Yung pala, ginagamit nila, dyan sila naglalagak sa mga NGO ng pera, dyan sila nakakapagnakaw. Dahil naimbestigahan ng Senado, nakagawa sila ng batas. Ngayon po, hindi na po pwede na magpondohan ng mga mambabatas yung mga NGO. Di nalutas yung problema, wala nang sumunod, dapat ganyan yung gawain mo, Tulfo. Kung hindi mo nga naman alam ang trabaho mo, para kang si Win Gatchalian. Naghangad ng trabaho na hindi naman pala alam o hindi pala kaya. So, ang kinalabasan, waling-waling sa tabi ni Chis Escudero. Pwedeng gawan pala ng ano yan. Waling-waling sa tabi ni